Acts chapter 20, verse 28. Keep watch over yourselves and all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He obtained with the blood of His own Son. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang elders/leaders. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay it is primarily a function, not just a title. It is, yung tinutukoy po dito is yung pagiging leader. Ito daw po ay primarily a function, hindi lang ito isang titulo o hindi lang ito binibigay sa isang tao para parang word lang, ganun, title lang. Ito po isang action verb o isang verb na ginagawa at may function o may halaga. Yung pagiging pinuno po sa pananaw ng Christianism ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng yung posisyon lamang o yung titulo. Pinapaalalahan po tayo ni Pastor Pablo na yung mga matatanda ng iglesia sa Efeso po noon, na bantayan po nila at alagaan yung kawan ng ating Panginoon Diyos. Yung kanilang responsibility ay higit pa po sa pagiging kinikilalang pinuno. Ito po ay isang tungkuling pinagkakatiwala sa kanila ng Espiritu Santo. Hindi sapat na tawagin silang mga tagapangasiwa o matatanda. Yung kanilang pagkilos, malasakit, tsaka yung dedikasyon po nila sa kapakanan ng mga mananampalataya, yung tunay na sukatan ng kanilang pagiging pinuno o leader. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay it is primarily about morality, not just skills. Sa pagiging pinuno po ng iglesia, higit na mahalaga yung pagkakaroon ng tamang asal at integridad kaysa sa husay lamang sa pumumuno. Yung pangangalaga po sa iglesia ay dapat gawin ng may kabanalan at paggalang. Yung isang pinuno po ay kailangang maging huwaran sa moralidad at kabanalan, sapagkat sila po yung inaasahang magtaguyod ng katotohanan at kabutihan sa loob ng iglesia. Yung pagkakaroon po ng mabuting asal at tamang prinsipyo, yung nagbibigay ng karapatan sa kanila na pamunuan yung ibang tao o yung mananampalataya, higit pa sa anumang taglay nilang kakayahan o kaalaman. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay it is primarily about serving, not being served. Kaya po nang sinabi ng ating Panginoong sa Kristo o kanyang ginawa dito sa lupa nung siya'y narito pa lamang, siya po ay imbis na yung magkaroon ng kamay na bakal kagaya nila Hitler, nila Kim Jong-un, etc. Yung pinahiral po ng ating Panginoon Diyos ay His love. Imbis siya po yung pagserbiran o pagsilbihan rather as a king, as a God, siya po yung nag-serve sa kanyang mga sinasakupan. At yun po dapat yung ginagawa nating role model, yung ginagawa nating image na kailangan nating maging tayo. Yung pinuno po ay tinatawag upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Yung talata po ay nagsusumamo sa mga pinuno na alagaan yung kawan ng pinagkatiwala sa kanila. Yung paglilingkod po sa kapakanan ng iba ay siyang puso ng pagiging pinuno ng iglesia. Sa halip po na hanapin yung kanilang sarili, yung kanilang personal yung kaginhawaan, yung tunay po na pinuno ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng taong kanilang pinamumunuan. Yung kanilang tungkulin po ay isang maging pastor. Kagaya nga po ng pastor, kasi doon po naka-derive yun yung pastor, which is nagmula sa pagiging pastor na nagdi-disciple ng mga tupa. Yung mga tupa po ay tayong mga mananampalataya na nagbabantay. Sila po yung nagbabantay at nag-aaruga sa kanilang kawan, o tayong mga tupa po o yung tayong mga mananampalataya, gaya po ng pagmamalasakit ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang body o sa kanyang iglesia. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.